Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Mga kaibigan, ilang pong beses na nating narinig na ang isang problema ng lipunan ay ang ipinagbabawal na gamot. Meron pa rin pong mga nalululong dito. Kaya naman ang ating mga otoridad, lalo na ang ating PIDEA ay gumagawa ng kaparaanan upang masawata ang salot ng lipunan. Kaya sa ating palatuntunan, pag-uusapan natin ano na nga ba ang naging accomplishments ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2 at of course ang kanilang mga kasamahan, ang kanilang mga kaagapay sa pagsugpo sa problemang ito katulad ng Philippine National Police, of course ang ating mga barangay officials at iba pa, ating alamin yan. At kumusta na nga ba yung ilang mga kanilang ginawang programa upang sa ganon ay mabigyan ng kaalaman ng ating mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, sama-samang idinudulot ng ilegal na droga. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sumasa inyo ang isang oras na talakayan dito sa ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA. Ngayong umaga ay kasama natin ang Batang Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director Juvenal Azurin. Sir, good morning po at maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon. Good morning, Oliver, at sa lahat ng mga friends natin sa media. And sa mga kababayan po natin, isang maliwalas at malamig na umaga po sa ating lahat. Yes, at gaano man kalamig ang ating umaga, ay gawin nating mainit ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan. Of course, atin ding kasama ang iba't ibang mga miyembro ng media dito sa ating lokalidad. Of course, mamaya makikilala natin kung sino-sino sila sa kanilang pagtatanong tungkol sa ating pong mga pag-uusapan. Unang-una, ano nga ba ang naging accomplishment ng PIDEA noong 2013 at 2014? Tumaas nga ba yung supply o marami nga bang nahuli, Director? Ngayon po, discuss natin po yung accomplishment, yung comparison ng year 2013 at 2014. So basing po dito sa record na nasa opisina namin, tumaas po ng yung operations conducted from 2013 to 2014. Kasi po noong 2013, 227 anti-drug operations ang nakandak po ng buong region. That includes yung other law enforcement agencies as comparing po sa 255 anti-drug operations noong 2014. So tumaas po yan. Ganun din po sa arrested drug personalities. Noong 2013, meron tayong 295 drug personalities na na-apprehend. Comparing sa 2014, 340. So, tumaas po yan. At ang pinaka-significant po na comparison o data na nandito sa atin, tumaas din po yung volume ng illegal drugs. Particularly yung shabu na na-confiscate o na-apprehend natin from 2013 to 2014. Ang na-confiscate natin noong 2013, almost 3.7 million pesos. Comparing po sa 2014, almost 8.4 million pesos. So nakikita natin na naging aggressive yung PIDEA and PNP sa pagkumpiska ng malaking volume ng illegal drugs, particularly shabu. Okay. So talagang puspusan ang inyong mga naging operasyon itong nakaraang taon na Director at nito nga ay nakita natin na halos lahat ng lugar ay inyong tinitingnan kahit sa loob ng pamilihan. I guess there was once na pati sa loob ng pamilihan ay meron po kayong nakita. Ano pong estratehiya ang inyo pong mga ginawa nitong nakaraang taon para maabot po nitong itong target na to? Unang-una po, ang isang strategy natin dyan, yung continuous coordination with other law enforcement units. At saka yung sharing of intelligence. Yung lahat ng information na po nang pasok sa PIDEA, sinishare po namin sa other law enforcement units. Kasi po, in behalf po sa PIDEA, sa part ng PIDEA, hindi po kayang makover talaga. Kasi with our limited manpower. So, kailangan naming i-share yung information for further validation at
para maganda yung pagpaplano ng pag-launch ng operations. Okay. Director, kumusta nga pala ang coordination? Kasi nababanggit ho ninyo yung coordination between the other partners. Ano po ang naging development nito? Magkasama pa rin po ba kayo sa inyo pong mga operasyon at pagpaplano sa kung ano mang aktibidad ang inyo pong sinasagawa? Yes, tama Oliver. No? Nung pag-assume ko dito noong 2010, ito agad ang tinignan ko yung coordination with other law enforcement agencies. Nakita ko yan na hindi ganoon ka-aggressive yung other law enforcement agencies sa paglo-launch ng anti-drug operation. Kasi po, based po sa data namin, yung coordination, kasi po, ang pagkakandak ng anti-drug operation ng other law enforcement units, dapat po i-coordinate sa amin before sila mag-conduct. So, nung 2010, mababa yung coordination natin with other law enforcement agencies, no? But na 2011, ganun pa rin, mababa. So, nakapag-isip tayo ng dialogue or training with them through the help of the Provincial Peace and Order Council ng different provinces. Nag-conduct tayo ng seminar sa kanila. So, yun, na-realize nila, nakita nila kung ano yung kailangan gawin para mas maganda yung coordination sa amin. At nakita na rin natin na nagdala ng magandang nagdala ng magandang koordinasyon sa between sa amin, kasi po 'yan nakita na natin na tumaas yung operations conducted at continuous hanggang ngayon, no, almost every day 2, 3, 4, 5 coordination ang nare-receive namin sa opisina. Okay, so napakaganda po at eventually ay nagkakaugnay na ang inyong kilos at kumbaga parang isang tugtugin na lang ang inyong isinasayaw sa ngayon, unlike before na mukhang merong kanya-kanya na operasyon at may kanya-kanyang accomplishment dito po sa inyo pong rehiyon. Before tayong pumunta doon sa update, doon sa mga the supply and demand of the illegal drugs, kung meron pang tawag dito, question tungkol doon sa accomplishments, si kasamang Jeanette. Good morning, sir. Doon po sa mga, may pagbabago po ba? Kasi I think yung last na province or na merong pinakamalaking anong tawag dito, sir? Yung drug affected area, may pagbabago po ba? Still Santiago City, sir? Sa ngayon po, no, kasalukuyan po tayo nagkakandak ng workshop with other law enforcement agencies. Sa ngayon po, this day, Nueva Vizcaya po. So, ina-update natin yung listahan natin for this quarter. Basing po sa tanong ninyo na ang Santiago City ang parang center of gravity. Ganito po yan, no? 37 barangays lang po sila. So, yung percentage ng drug affectation, mataas po as compared sa mga provinces. Kasi po independent yung Santiago City. Kaya natin sinasabing malala yung situation nila because of the percentage ng drug affectation. But ang bulk pa rin po ng natin, no? Ang bagong trend kasi natin, hindi na po Santiago yung hindi na karamihan Santiago ang pinagkukuhanan. Kasi po ang ibang drug personalities dito sa Cagayan, Isabela, Quirino, and Vizcaya, rumirekta na po sila sa source sa Metro Manila, sa NCR, 4A, Region 3. Parang tinanggal na po nila yung middleman na tinatawag natin. Basic po ng ng business, no? So, tanggalin yung middleman. Ganun po ka-innovative yung mga kalaban po natin dito sa illegal drugs. Okay, si kasamang Benji, then mamaya si kasamang Marvin. Paki-open po. Ayan. Ate Jeanette, paki-bigyan ng mikropono. Director, napapansin ko lang na parang the last 3 or 5 years, wala naman tayo napapakita na personalities, mga top-notch na personalities na parang hinahuhuli natin andyan lang, yung mga ordinaryo lang, actually nga, yung mga mahihirap lang siguro, ganun. So, yung malalaking tao, parang nakukuha lang mga galamay.
So far, last year, sino may tuturing mo na pinakamalaking tao na nahuli natin, na-apprehend natin? Do we have one? Ang pag sinasabi po nating malaking tao when it comes to dangerous drugs, ito po yung may hawak po ng volume of illegal drugs. So I consider po na big fish yung na-apprehend po ng Bugay Police Station na yung mismong drugs po 600 plus grams of shabu based po sa information natin, no, nakalap natin intelligence, nanggaling pa po yan ng National Bilibid Prison. So nakita natin na kahit na hindi siya celebrity, big fish po siya. But yung personalities po na celebrities na tinatawag natin, hindi po natin kailangang i-reveal yan unless na ma-apprehend na natin. Because we still need to gather intelligence and para po maganda yung case build-up natin against these personalities. So far po, no, ang pinakamataas na nakuha natin when it comes to celebrity, ito pong mga member po ng Sangguniang Barangay. Sila po yung na-apprehend natin before. Si kasamang Marvin. Good morning po, sir. Nabanggit po ninyo kanina yung about sa coordination po, no? Gaano po kahigpit yung coordination po ninyo sa hanay po ng kapulisan? Kasi nasasayang lang din po yung nahuhuli nila dahil may instances na naibabasura po sa piskalya nung ipina-file po nila na case sa mga nahuli po nilang mga involved sa illegal drugs po, sir. Actually po, pinag-usapan na po namin yan before, bago na plansya ang lahat. Madali lang po ang coordination sa amin. Yun nga, parati ko na-explain sa kanila, not like sa NCR, na talagang pahirapan ang pagkuha ng coordination. Not like dito sa atin, napakadali lang, meron tayong tinatawag na text. So, iti-text lang po nila kung wala silang fax machine. They can always inform us before their conduct of operation. Yun nga lang ang nakakalungkot kasi po may mga ibang law enforcement units tayo na matitigas ang ulo kahit na pinadali mo na yung coordination is hindi pa rin sila sumusunod. So, we always call their attention. Kasi po, yan ang focus natin, no, to prosecute yung na-apprehend at para hindi masayang yung efforts natin and resources natin kung madidismiss lang. Okay, si kasamang Angeli, then mamaya si kasamang Tere. Director, good morning po. Naririnig po kasi natin na kung minsan may mga technicalities sa paghuli para po malaman namin na taga-media at sa mga nanonood po at nakikinig, ano po ba yung tamang proseso, Director, para naman po malaman natin na yun ay technicalities or tamang pamamaraan? Actually po, maraming pwedeng tirahin para sa technicalities dun sa isang kaso, no? Siguro sa part po ng media, isa po kayo sa mga dapat na present during the conduct of inventory. Nakalagay po yan sa Republic Act 9165 under Section 21, yung pag-inventory ng ebidensya. So po, dalawang klaseng operation po yan, no? Ang tinatawag nating plan operation, yung tulad ng buy-bust operation, not necessarily po nakasama po kayo sa during the operation. Kailangan lang po, doon lang po kayo sa inventory. Not unlike po sa search warrant operation, dapat po nandoon kayo. Hindi po mag-i-start ang search kung wala pong isa doon sa tatlo na witness na dapat nandoon talaga sa operation. Ang tatlo po na binabanggit ko, no, representative from media, any elected public official. Elected po, elected. Hindi po pwede ang SK. Dapat po yung tawag dito yung marami na binoto. And then yung isa po representative from DOJ. May isa pong technicality dyan na tinitignan po ng kalaban natin, no. Ito po yung dapat po yung tatlo present po during the conduct of inventory. Sa amin po sa part ng law enforcement agency, hindi mo parating nako-comply yung tatlo. So ang ginagawa po namin, for example, wala kaming mahagilap na media, at least 2 po na witness. So pwedeng dalawang public official, pwedeng dalawang kagawad. For as long as na ilalagay mo sa affidavit mo
na wala kaming nahanap na media that time sa inventory. So parang exert kami ng effort para maghanap. But still, meron pang 2 witnesses na nakuha namin. So yun po yung nagawa namin ng paraan para po hindi tayo mabutasan. Okay, si kasamang Tere ng Radyo ng Bayan, then si kasamang Digna, then si kasamang Munding. Thank you, kasama Oliver. Good morning, sir. Ngayon ko lang napansin na guest po kayo, ang dami-dami hong nag-attend. Oo. At mga estudyante pa. Oo, mukhang may fans club na mabubuo So anong mamaya. ibig sabihin kasamang Tere? Depende sa guest. Okay, depende sa guest. Sige, Okay. maghanap tayo ng Director Azurin every Tuesday. Nagbablush na siya, tama na. Di naman halata. Oo. Sir, in line with the question of kasama Angeli, kasi nung mga nakaraan, alam po natin na talagang ang daming mga cases na nadidismiss because of technicalities. But we were able to plug in those loopholes. Sa ngayon po, may we know kung ilan yung conviction rate no sa mga illegal drug cases po natin. Especially may mga full-time na ho tayong mga lawyers sa PIDEA Region 2. I don't have the data dito, but basing po sa naging disposition ng mga cases natin, hindi lang po sa PIDEA, pati po sa PNP, no, may mga convictions na po tayo. Tumataas po, hindi ko sinasabing mas mataas yung conviction sa acquittal. Pero po yung paunti-unti po, no, tumataas po yung conviction natin. So yun po yung maganda dyan sa cases natin. However, meron po rin po yung mga cases na nang-a-acquit. But still, bago siya ma-acquit, tumatagal siya ng 2 to 3 years sa detention facility. So, siguro, parang, ano na rin tayo, successful na tayo doon kasi po na kahit papano, 2 to 3 years na natin siya napakulong o nabigyan ng parusa. But then again, kahit po na-dismiss na sila, nakalayan na sila, nasa listahan pa rin natin po sila, nasa watchlist natin, minaman-manan pa rin po natin. Tulad po nung isang drug personality na nahuli natin dito sa Tugigaraw, na-acquit po after more than 2 years yung kaso niya. But after 1 month, na-apprehend po ulit siya dyan po sa bayan ng Apari. So, kahit na po nasa labas siya, minaman-manan pa po natin siya. Kasi po, posible po talaga na gumalaw ulit siya o ma-involve siya sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Yes. Follow up? Yes, kasama Oliver. Kasi may we just get your thoughts po dahil yung pong nangyari 2 days ago, 3 days ago sa isang tinuturing daw na untouchable no, na drug personality sa Cagayan, si Mr. Willie Oclos, na na-ambush the other day. Dahil yung 10 to 12 years ago, ay meron din case ang PIDEA sa kanya, napakalaki, pero na-dismiss nga po, unfortunately. So, may we get your, sir, thoughts kung meron ho bang, ano ba yung standing, o ano po ba yung status ni Willie Oclos sa PIDEA Region 2? Hindi po natin pwedeng i-reveal yan po kasi medyo sensitive po na bagay yan. Yung nangyari po 2 days ago sa kanya, we'll just coordinate with our partner agency, no, para makakuha kung ano yung investigation na lalabas po sa kanila. So sa ngayon po hindi po tayo pwedeng maglabas ng mga sensitive information. Okay. Si kasamang Digna. Yes, thank you, Ver, and good morning po, sir. Balikan po natin yung confiscated drugs. Unang tanong siguro is, marami ba kayong stock sa inyong tanggapan? Yeah, no, hindi, di ba? Mga confiscated na drugs, di ba, sir? Saan nga ba dinadala, sir? Yeah. Ito? Teka muna, 3 ito, Ver. Isa-isahin natin, Mami. Yes. Mahirapan si Director Gaano Azurin. katagal ninyo ini-stack yon bago ito sunugin? And ito ba ay hindi pinag-iintresan ng mga empleyado? Thank you. Diretso, Director. Thank you sige for po. that wonderful question, ma'am. Ganito po yun, ma'am, para sa kaalaman po ng mga kababayan natin. Ang proseso po ng pag-confiscate ng drugs, nagsisimula po yan sa apprehension sa drug personality. After that po, kung sino po yung naka-confiscate, hawak niya po yun, imamark niya in the presence nung 3 binanggit ko kanina, yung elected official. Sinisil po yan, sinisil.
And then, ASAP po na ibibigay po yan, ita-turn over sa crime laboratory. In the case po dito sa region, PNP Crime Lab ang bulk ng may hawak ng ebidensya. Pero sa amin po, meron na po kaming crime laboratory para sa lab analysis. So, sa kaso po ng Cagayan dito sa PIDEA, yung regional office sa PIDEA na laboratory ang may hawak po niyan. So, pagka-turnover po ng operating unit ng drugs, iriresibuhan po yun ng chemist o ng custodian, and then babalikan po ng operating unit yung result. So, papel na po ang hawak ng operating unit, yun po ang attachment sa pag-file ng case. So, yung drugs po is naiiwan dun sa chemist kasi po siya ang magte-test. So, siya po yung pinaka-custodian ng ebidensya na illegal drugs. Tapos po, during trial, isasabina po yung chemist to present yung drugs. So, after po na na-present yung drugs, mag-order po na yung court, hindi po natin alam yung eksaktong araw po, no? Basta po nag-order ang court for destruction, tsaka po tayo magsusunog ng illegal drug. So, sa mismong opisina po ng PIDEA, wala pong drugs. Nasa crime laboratory po, kasi po sila yung custodian. But, unfortunately po, no, may mga instances na nagkakawalaan ng illegal drugs na doon sa mismong laboratory. May kaso na po na ganyan na na-apprehend din po yung involved doon. Kasi po, nagka-imbestigahan, every month po kasi nagkakandak po kami ng inventory. So, at pinapadala rin po namin sa national headquarters. So, hindi po dapat bumaba. Okay lang po madagdagan yung drugs. Huwag lang po mabawasan. Okay. Ayan, ano? And of course, kasama ang Munding Pancha. Doon sa conviction rate na natanong ni Ma'am Tere kanina. Sir, are you happy doon sa resulta ng doon sa conviction rate ng korte sa mga sinasampan yung kaso? Kontento ho ba kayo doon sa mga naging resulta? Hindi masyado tayo kontento kasi po ginagawa na po natin lahat yung efforts natin. However, meron pa po kasing lapses yung ibang operating units natin. Lalong-lalo na pag nakaupo na sa witness stand. Kung minsan po kasi mali-mali o inconsistent ay yung sinasabi nila na hindi satisfy yung judges. However, masaya na rin kasi po nagkakaroon po tayo ng conviction. But I am not saying na masayang-masaya ako. Siguro masasaya tayo kung lahat po ng cases natin ma-prosecute ng maayos. Hindi kaya nagiging problema yung alimbawa although sa atin na media, kahit nalalapitan tayo ng kamag-anak ng mga nasasampa ng kaso, definitely sinasabi natin na wala tayong magagawa doon na yon. Hindi kaya para maging inconsistent later yung isasagot sa korte ng mga iba pang mga witnesses, pinapasukan naman ito na hindi na monitor. Posible ho ba kaya ito, sir? Yes, possible yan. Very possible po yung instances na yan. No? I cannot speak in behalf of other law enforcement agency. Sa PIDEA po, I assure you na hindi po nila kami kayang pakiusapan para mabali yung testimony ng mga witnesses natin. Kasi po, ang isang mechanism namin dyan para maiwasan to, kinakasuhan namin yung operating unit namin, yung mismong witness, yung mismong nag-testify, kung nakita namin doon sa TSN, kasi po every time na mag-attend ng hearing yung mga operatiba natin, kumukuha sila ng TSN. So kami po, may copy po kami noon. Pag may nakita kaming inconsistency sa testimonies nila, kakasuhan namin sila administratively. So pinapadala po namin yan sa national headquarters. At may mga operatiba na po na natanggal sa service dahil po sa kaso na ito. Kaya ako natanong ito sapagkat ako ay masaya rin na doon sa mga na witness ko na isinampan yung kaso, meron akong 3 kahit papano na convicted ng korte.
Kaya sa parte ko, masaya na rin ako, kaya ko po natanong ito. Doon naman sa, sir, sa automatic review ng mga dismissed drug cases, meron na ho bang naging resulta ito na pumabor sa inyo na dinismiss ng piskalya pagkatapos automatic review ng DOJ? Meron bang nangyari na pinaliktad ng DOJ yung dismissal resolution ng piskalya? Yes, karamihan po sa drug cases, no? Na dinidismiss sa fiscal na automatic review sa DOJ na pumapabor sa atin. So yun po, nilalabasan nila ng warrant of arrest na nagpapatulong tayo sa ibang law enforcement agencies para ibalik yung mga drug personalities na yun na na-dismiss before. Pero meron din po talaga na ibang cases, pero mangilan-ngilan lang na talagang nadidismiss na rin po sa DOJ. Okay, follow up sa ating student journalist. Hello, sir. Good morning. In line with the question of mom here, sir, what do you do when the drugs go missing in your custody or in the custody of the chemist? Unang-una, magkakandak kami ng investigation. Kasi through investigation, tsaka mo malalaman eh. Malalaman natin na may missing kung hindi po magtatali yung records natin monthly. So after that, siyempre ang pinaka-liable dyan yung chemist, yung So may custodian. monthly inventory po kayo sa Crime Lab? Yes po, meron po kaming monthly inventory at meron din annual. Yung annual po kasama ang ibang law enforcement agency, representative nila. Just like for example, nung December, nag-conduct tayo ng annual kasama nating ang NBI Crime Lab, ang PNP Crime Lab. So sila po nag-conduct mismo ng inventory. Sa inyo ay hanggang ngayon pinapractice pa rin po yung hindi pwedeng ma-dispose until hindi po matapos yung case? No, hindi naman sa matatapos ang case. Basta po nag-order ang court for distraction na po. So you have agad to wait for the order? Yes. Court order. Si kasamang TJ muna, kasamang Jenny. Okay, sige. Another follow-up? And yes, sir. I mean, there's something missing po kasi. I mean, paano pag nahanap niyo po yung person na, I mean, kumbaga, yung suspect po? What do you do with him? Or is he will be dismissed from the office or? Hindi ka agad-agad dismissal yan. May due process tayong tinatawag. So, magkakaroon ng parang trial committee ang mismong main namin, internal affairs service namin, no? So, magkakaroon ng trial. Bibigyan din ng abogado yung akusado, just like yung normal process of prosecution. So, pag napatunayan na siya po talaga yung liable dyan, criminally, mayroon siyang sanction. But sa administrative, siguradong may, may parusa siya. Kasi parang hindi niya ginampanan yung tungkulin niya bilang isang chemist o isang custodian ng ebidensya. Okay. Si kasamang TJ. Ito rin ay supporter ng PIDEA ito, ano? Lagi ito sa witness stand as media witness. Sige, kasamang TJ. Magandang buhay sa atin lahat. Sir, yes. Mabalik po tayo dun sa pagdami, no? Sa observation, sir, karamihan po ata ng drug cases, yung dinidinig ng ating mga RTCs. Ibig sabihin po ito, tumadami yung nalulung o kaya ay gumagamit o kaya nagtutulak, sir? Dalawa po ang dyan, no? Ang magiging analysis natin. Una, dumami. Second, naging aggressive lang yung operating unit sa pag-aaresto. Kasi nga, nabanggit ko kanina, nung pag-assume ko dito, hindi ganon kapuspusan yung ibang law enforcement agency na mag-operate. So siguro po, this time, naging masigasig sila, dumami yung arrest nila. So marami rin tayong naipakulong at napoprosecute ngayon. So dalawa po yan eh. Tumaas ang supply, then naging aggressive yung law enforcement units. Yes, follow up kasama CJ? Yes. Sir, kung may gusto kong baguhin dun sa patakaran dun sa 9165 para sa ganun ay hindi na makakaligtas ito, lalong-lalo kung malakas po yung ebidensya. Amendment ng law. Yung may section po, lalong-lalo yung mag-witness po yung 3. Dahil kalamitan po, doon po ata bumabagsak na may technicality. Maliligtas po yung akusado ko minsan. Matagal na po nating concern yan. Hindi lang po dito sa Region 2, buong PIDEA for that matter.
ginawa na po ng paraan yan. So ngayon, naghihintay na lang po tayo na yung amendment mismo ng Section 21. So hindi ko po muna mabibigay sa inyong details. For signature na po, I guess, ni Presidente yung amendment ng Section 21 na yon. At babanggit niyo agad sa inyo kung dumating na sa atin yung amendment na yon. Pero ano po yung naipetition nyo noon, sir, na amendment niya? Ano yung hiniling ninyo? Na hindi kailangan yung tatlo. Na At least, ilan mag-witness po niyan. dapat ang... Yun nga, I guess dalawa lang yung Dalawa lang. nalagay doon. Opo. Hindi na Tapos- kailangan tatlo. Kasi dyan po talaga tayo binubutasan. Tumatagal yung kaso dahil dyan na gusto mangyari ng defense na yung tatlo dapat per case. But sa naman ng law enforcement agencies, no, mahirap gawin talaga yon, lalong-lalo na kung ang area of operation mo Yes. nasa bundok. So mahirap po gawin yon. So yun po yung nakita kong ginagawa na ng paraan. O nagawa na ng paraan pala kasi for signature na. Okay. Sir, isa na lang. One last. Sige, kasamang TJ. Sir, any reaction bakit walang pinipili itong mga nagtutulak? Kahit sa kulungan, lakas yung loob nila na mag-deliver ng naturang droga. Simple explanation lang nyo kasi business kasi po yan eh. Kahit saang lugar kung may customer, bebentahan nila yan. Makikipag-transact sila. Pera-pera po yung pinag-uusapan dyan. No? So, challenge po sa amin yan, sa law enforcement agencies, kung makukurap ka o hindi. Kasi po, very vulnerable po yung mga operatiba natin. Dahil po, pera na po ang pinag-uusapan. Okay, si kasamang Jeanette. Sir, as of yung report po ng PIDEA during the Regional Peace and Order Council from January to to November is 1,407 po yung identified drug personalities. May mga foreigner din po ba dito, sir? Dito po sa region, no, wala pong foreigner. But sa ibang region, merong foreigner, karamihan po. Mga Chinese, Taiwanese yung nakalagay po sa listahan. Ito po yung mga may cases na before. At sila po yung may mga purple notice din sa Interpol. Kasi po yung Interpol nagbibigay din po ng information sa atin, no, ng mga listahan ng mga foreign nationals na drug personalities. Natanong ko po ito, sir, kasi po kapag mga Pilipino daw po ang nai-involve sa drugs sa ibang bansa is death penalty agad. So nagkaroon po ang parang agreement doon sa council to come up with a resolution, to come up with a position na ibalik daw po, na i-request po ang death penalty, especially po sa drugs. Ano pong sa inyo dito, sir? Are you in favor of death penalty, Director? Sa personally po, no, I'm not speaking in behalf ng PIDEA. Para sa akin po is amenable po ako dyan. Kasi po, nakita na po natin yung hindi natatakot yung mga foreign nationals na lumapag sa atin, na pumunta sa atin. Kasi po, wala po tayong death penalty. Unlike sa ibang bansa, talagang death penalty po yung pinapairal nila. So kahit papano, deterrent po yan sa mga foreign nationals na pumunta sa atin. At kailangan po natin talagang istriktuhan ang batas, pag-implement ng batas, para po hindi tayo i-bully ng mga foreign nationals. Okay. How about kayo? Parang meron din reaction kanina. Are you in favor? Parang may sumigaw kanina. Oh, they are in favor. Si kasamang Munding, saka si kasamang TJ. Okay, si kasamang Tere, any follow-up? Oo, doon sa sinabi ni Sir, kasi kung magbabasa ka ng news ngayon tsaka sa TV po, nakakatakot dahil yun nga, pumapasok na and lately nga mga Mexican drug cartel. Mga nandito na at bulto-bulto na ho talaga yung lumalabas na na panghuhuli. Based on your monitoring, sir, malapit na ba tayong pasukin din ng mga malalaking drug cartel na to sa region? Ano po ba yung ginagawa din po nating na hakbang para yan ay hindi nga ho makapenetrate dito po sa lugar na natin? Yes, no. Dahil sa laki ng coast area natin, pwede tayong pasukan. May mga reports na po tayo na nare-receive tungkol dyan. However, hindi pa po natin mabalidate ng maayos. So, may program po kami ngayon, no, for that monitoring. Pupuntahan po namin yung mga coastal barangays para makipag-ugnayan sa mga barangay officials doon. Kahit paano po magkaroon tayo ng mata
sa mga coast areas natin. At makikipag-coordinate din po tayo sa Coast Guard and Philippine Navy para po sa identities ng possible na makita ng mga kababayan natin diyan sa coastal. Yung mga dumadaan diyan na vessel, na sea vessel. Sir, umpisahan niyo na ho ba yan ngayong taon? Umpisahan na? Paano po? Naumpisan na po actually yan, no? Mamamalo up lang po kami this year. Kasi po, konti po yung nare-receive natin na report eh. Okay. So, baka natutulog po sila, so kailangan po natin silang gisingin. Saan mga coastal areas na ho tayo nakipag-coordinate, sir? Karamihan po dito sa Cagayan, downstream. So, hindi lang po sa barangay, kasi ibang law enforcement agencies po, no? Tulad ng Coast Guard and Navy. Actually po, ang ginagawa talaga namin, information sharing, intelligence sharing, para po ma-assess natin kung may possibility na may pumapasok na talaga dito. Kasi po talagang meron pong report tungkol dyan, so kailangan natin i-validate ng maayos. Okay, si kasamang Gamunding. Papalapit na kasi yung election period. By October, filing, and then sigurado may mga magfa-fundraising for their political, to finance their political expenses later. May mga politicians na ba kayo na tinatarget na i-monitor, na baka ma-involve sa pagbebenta ng legal drugs para i-finance yung kanyang political ambition? Meron na po, matagal na po nating nasa listahan natin yan. Hindi po natin pwedeng i-reveal yung names nila, no? But meron po, I assure you, meron po tayong tinitignan ng mga public officials, for that matter, elected officials, na involved dito sa illegal drugs. At sana po sa mga kababayan natin, parating na election, dapat po maging wise po tayo. Okay, si kasamang Sim Dilan ng Philippines News Agency. Good morning, sir. Sir, tanong ko nga to kung pwedeng ginawa ng mga local na police sa amin. Kasi may hinuli silang na isang tao na may search warrant. Nahuli ng mga 37 sachet at saka baril. Nung pinalo up ko sa police, sabi ng mga police, nagpiyansa daw. Ito ba pwedeng piyansahan kahit malaking nakuha na bolto ng available na ba? Ay, opo, maganda pong tanong yan, sir, no? For the information po ng mga kababayan natin, ang kaso po niya sigurado Section 11, Possession of Dangerous Drugs. Kasi po through search warrant eh. May may volume po para maging bailable or non-bailable ang possession. Pag 5 grams and above, non-bailable po dapat yan. Pag below that, bailable po yon. Depende po sa quantity at depende po sa pag-uusap doon sa korte kung magkano ang piyansa. Pero po, pag Section 5 ang kaso mo, yung sale na tinatawag natin, regardless of quantity and quality, non-bailable po. Pero ilang sachets na sinasabi mo kasamang Sim? 37? Okay, sa bagay hindi natin alam kung ano yung bigat ng bawat isa doon eh. Nag-bail na siya. Oo. So malamang mababa sa 5 gramos. Huh? Kaya po isang explanation yan kung bakit karamihan po sa anti-drug operation natin by bus. Kasi po mas maganda pong ikaso yung Section 5 kasi non-bailable po yun. Unlike search warrant na pag konti lang ang makuha mo, bailable pa rin. So yun po yung naging strategy ng law enforcement units, no? Sale o buy bus yung kinakandak natin. Okay, sige. Kasamang Jeanette and mamaya si kasamang TJ ulit. Hawak ko po kasi yung report nyo, sir, from January to November. Bakit po nagkakaiba ang presyo ng per gram sa Cagayan compared sa Nueva Vizcaya? Bakit masyadong mataas sa ibang... Bakit nagkakaiba, sir? The fact that the same shabu. Unang-una po, no? Yung proximity niya sa source. So habang lumalayo yung lugar, tumataas yung presyo. Yung risk po kasi dyan yung risk
ng pagta-transport. Oh, yung So, hindi po yung risk. So wala rin siyang pinagkaiba sa goods. Ano, Opo, na opo. Kung, tulad sa oil, kung malayo ang pinanggalingan, Tama po kayo diyan. Business po business. Yes, it's business talaga. Yung risk kasi ng pagta-transport pag malayo, mas mataas. So, tinataasan din nila yung presyo nila. Okay. So, yun yung explanation. Yun yung sinasabi ko kanina na supply and demand. Kasi kapag nagre-report sila sa council kasamang Gine, di ba? Pag nag-a-attend tayo, meron yan the supply and the demand. Parang basic commodity lang na may analysis of the supply and demand. Yun yung itatanong natin kay Director. Pero bago yan, sige, si Charlene muna. Mamaya si kasamang TJ. Sir, meron po ba kayong bagong natutuklasan na modus operandi ng mga drug pushers? Ayan, magandang tanong din. Yes, parati yan, sabi ko nga kanina, innovative sila. Marami silang diskarte para hindi natin maiwasan. Para maiwasan natin sila na hindi natin sila mahuli. So, ang isang modus dyan na bago, yung tinatawag naming dead drop. Dead drop. Yung dead drop po na yan, katransact mo lang yung drug personality through telephone. So, hindi kayo magkikita. I-instructan ka lang niya na pumunta sa ganitong lugar, pero i-deposit mo muna yung pera through bank. So, resibo po ng bank yung ebidensya mo na naghulog ka ng pera. At i-instructan ka niya na pumunta sa isang lugar at doon mo kukunin yung drugs. So, parang tinawag naming dead drop kasi parang bulag kami Hindi natin ma-identify yung identity mismo ng tinatawag nating target. Opo. And then second, yung isa naman dyan, sa grocery naman. Sa grocery. Di ba po may bagahe kayo? Ibibigay nyo sa counter, bibigyan kayo ng number. Yun po yung ibibigay din ng drug personality dun sa customer, yung number lang, para siya nang kukuha sa baggage counter. So, different modus po ang ginagawa nila, no? But, yung diskarte po namin dyan, di ko pwedeng sabihin. Kasi po, malalaman po nila at nanonood po sila ngayon. Mag-change na naman sila ng strategy. Yes. Baka po hindi maging successful pag sasabihin ko dito yung strategy namin. Tama, oo. Pati yung sa hotel noon, di ba? Parang naging rampant po yun. Buti na lang na medyo na-overcome na po yun, na-resolve na po natin. Ay, opo. Nakikipagtulungan po yung mga hotel owners sa atin with regards to that. I believe nga po, hindi po talaga sila involved dito sa pagkupkup ng mga drug personalities. Kasi po, ang parati natin binabanggit sa kanila na pwede silang makasuhan. Once na pinotektahan nila yung customer nila doon sa mga rooms. Okay, teka, si kasamang TJ muna kasi baka mamaya magtampo ito. Kanina ba siya tataas ng kamay, pakibigyan ng mikropono. Then mamaya si kasamang Gine, tapos si kasamang Angeli. Ayan. Sir, doon sa confiscated na mga cellphones, laking tulong po sa inyo doon para may follow up at ma-identify itong mga involved sa droga? Yes, bawat maliit na impormasyon nakakatulong yan, no? So ito pong cellphone na nakukuha namin, binibigay sa korte yan. Tapos magre-request po kami sa korte na ifo-forensic. Para po makita natin yung mga contacts niya, mga numbers. Kasi po yung mga numbers na yan, pag compare namin kung sino yung common. Para po makita natin kung sino yung culprit later on. Kahit na po simpleng text messages lang, kailangan po namin yon. Sir, doon sa pag-delegate doon sa mga trabaho natin sa tanggapan ng PIDEA, sa mga kapwa PNP ngayon, nakakatulong po sa atin yon? Kung nakakatulong, yung tiwala nandun pa rin ba sa operation ng PNP na kasama natin sa pagsugpo ng droga? Yes, no. During workshop nga po, yung intelligence workshop, kasama natin ibang intel units, binabanggit namin yon sa kanila na may ibang law enforcer na medyo sangkot. I'm not saying na sangkot talaga. Medyo sangkot. So, iniiwasan din po nila yon. Yung naipaalam yung ibang
intel natin sa kanila. Kasi po baka makompromise yung trabaho. At syempre, kailangan po natin magtiwala sa ibang operating unit kasi po nagtatrabaho naman po talaga sila. Yun nga, however, may mga ibang reports na ibang law enforcement unit na involved. But still, ganun po talaga ang trabaho ng illegal drugs eh. Medyo madumi. Dapat mo makihalubilo talaga o kausapin yung ibang drug personalities para makakuha ka ng ibang information. So yung ibang operatiba natin, nare-report ng ganyan. But yun nga, sabi ko nga, may mga reason sila kung bakit nakikihalubilo sila sa mga drug personalities. It's either good or bad. Pag sinabi nating bad, syempre, nagiging patong sila. Pag good, kumakalap sila ng ibang impormasyon para makakuha ng mas malaking accomplishment. Naitanong ka sir kasi yun, minsan may operation ng PNP. May droga at baril. Pero yung droga meron, pero yung baril wala na. Ano na yun? na-encounter May po ba kayo droga doon? at baril. Yung droga na meron nakuha. pang marijuana. Pero yung pagdating doon sa wala na yung baril. Pero naiwan yung droga. I will look into that po kasi wala po kami information na ganyan. No? But siguro po pwede natin ipaabot yan sa pamunuan ng Pro2 para ma-actionan po nila yan. Okay. Sir, doon sa pagkandak sa mga local government unit na drug testing sa mga empleyado, saan na po nakakarating ngayon? At nakakasuhan na ba yung natuklasan noon na positibo? May mga ibang local government units na may ordinansa with regards to that, no? Pinapaubayan na po na namin sa kanila yun kasi dapat po out po ang PDEA doon, no? Kasi drug-free workplace under po ng civil service. Depende na po sa kanila yun kung kakasuhan nila yung found positive. Kasi po, ulitin ko po, yung mga user po na kababayan natin, dapat i-treat natin na patient sila na kailangan nila silang gamutin. So, yung mga nakuha natin na mga positive sa drugs, syempre, kasuhan natin. However, ipagamot pa rin natin sila. Kasi ang kaso po, ang parusa po ng drug user, rehabilitation for at least 6 months sa isang drug rehab. Okay. Ayan, marami pa. Last 3 questions. Sige, kasama Sir, Munding. doon sa, sa record nyo, tumataas ba o bumaba ba yung bilang ng mga drug-affected barangays dito sa Region 2? Yes. Yes, tumataas po ang drug affectation. Unang-una po, dalawa po na naman yan. Naging lumawak ang intel gathering ng operating units natin. So, kuha sila ng mas maraming impormasyon. At yung mga kababayan natin, regular na silang nagre-report. So, nakukuha na natin yung real picture, not 100% accurate yung drug affectation natin. However, kahit pa paano tumaas yung percentage ng accuracy ng pagtala natin ng drug affectation because yung mga kababayan nga natin, nagbibigay na sila ng information. So, parati ko nga pong sinasabi sa mga kababayan natin na mag-report lang po sila sa amin parati at sigurado po na confidential naman po yung re-report nila sa amin. Si kasamang Janet. Related po dun sa question ni Sherlyn kanina, sir, dun sa modus operandi ng bentahan. As far as yung mga napapanood kasi namin sa TV, sir, na paggamit ng shabu is yung nilalagay sa foil, sinusunog. May bago na po bang paraan? Baka kasi yung mga magulang akala nila may inaamoy lang yung anak, yung pala drugs na po yun. Meron po bang, aside from dun sa sinusunog, meron po bang ini-inject? So, yun, mas malala na po yun. No? Tinutunaw, ini-inject para diretso agad. But dito po sa atin, yun po ang karamihan na ginagawa sa foil. But may ibang innovation din yung mga sabihin nating users na yung tube ng parang maliit na tube na sinusunog nila para lumobo, may butas. So, doon nilalagay yung shabu, then sinusunog yung tube at doon na sinisinghot. So, tube po yan na maliit. But I guess hindi gagawin ng mga ibang kababayan natin yan. Kasi alam na ng mga kababayan natin na ganun ang isang paggamit ng shabu. Okay. Si kasabang Marvin, tapos si kasabang Angeli.
Tanong ko lang po sir kung mayroon bang strategy na ginagawa din po ang PIDEA upang sa ganun ay ma-encourage pa yung mga kababayan ho natin na makipag-cooperate, yung makipagtulungan, magbigay ng impormasyon. Dahil yan naman po no, yung dapat na gawin upang sa ganun ay masolusyonan po yung nasabi pong problema. Dahil di ba yung mga ilan po sa mga katuwang po natin no, na halimbawa yung mga barangay officials ay may mga nasasangkot din po sir. So ano din kaya po yung assurance o yung ginagawa ng PIDEA para sa ganun ay ma-encourage pa natin yung mga iba po natin, yung mga ordinaryong kababayan po natin sir? Unang-una pong ginagawa namin yan, na-assure namin na hindi namin ilalabas yung identity nila kahit na pangalan. So, para po hindi sila matakot. And then, lahat po ng reports kasi na natatanggap namin, fino-forward din namin sa ibang law enforcement agencies for further validation. Yun nga, confidential yung report na marireceive namin. Report lang po ang kailangan namin, hindi na namin kailangan yung identity nung nagre-report. Pagpasensya nyo na po yung mga kababayan natin ang nagre-report sa PIDEA na hindi ura-urada kaming umaaksyon. I mean, hindi po kami parang barangay na pag tinawag mo, nandyan agad. Kasi po, ang trabaho po ng PIDEA, more on intelligence build-up, case build-up, bago po mag-launch ng operation. Depende po sa information na ibibigay. For example, pag may kababayan tayo na nag-tip, tumawag na may paparating na 1 kilong marijuana, 1 kilong shabu na nakasakay sa ganito, pwede namin yon through checkpoint, kasama ng PNP. Pero pag sabihin nilang may mga gumagamit dito, hindi po namin agad-agad ma-actionan yan. Kasi po pwedeng prank yon, pwedeng prank pwede kang siraan ng kapitbahay mo pwede kang, yung drugs kasi pwedeng report na para sirain yung kaaway mo. So yun po yung inaiwasan natin. Okay. Saglit, si kasamang Angeli. Ano lang po, regarding pa rin po sa tipsters, saan po kami pwedeng magsumbong, anong hotline, cellphone, or telephone? Kasi ngayon parang gusto na naming maging tipster. Parang meron kang nakikita yung susumbong ha. Mamaya na after sumbong mo na diretso, andito ang director. Anyway, sir, yung hotline daw po, meron po ba kayo? Meron po kami, meron. Ayan. Tanungin natin mamaya kay Madam Luella Tomas, yung kanilang designate IO. Last question ko kasama Oliver. Sige, kasamang Tere. Sir, mula po nung nilunsad natin yung TKD, Transportasyon Kontra Droga, meron na ho bang nagbunga? Kumusta na po yung ating samahan with the VODA dito po sa Region 2? Yes, I guess 3 weeks ago, finalo up po yan ng information officer namin. Existing pa yung mga tarps natin. Yung iba talagang naka-frame, pinrim nila. Yung iba nagkawalaan kasi po daw ninakaw. Ninakaw po ng kung sino-sino. However, maganda pa rin yung naging result nun, no? Kasi po, nakikipag-ugnayan na po talaga yung operators and owners sa amin. Nagre-report po sila ng suspected drug personalities or suspected baggages, suspected drug personalities. Tulad po nung last December, may isang transport group po dyan, no? Nireport sa amin yung isang bagahe, suspected na may laman na drugs. So, pinuntahan po namin, nag-positive po yung laman nung package at gamit din po namin yung 2 sniffing dog na nasa opisina po. Meron na rin po kayong ganun? Yes po. Ayan, kaya magpunta nyo sa PIDEA, ingat kayo. May mga taga-amoy na aso na sila. Anyway, sige, pagbigyan natin one last. Pinaka-last na to, and dito na naman yung ating last fever, Si kasamang TJ. Sir, kumusta na po yung building ng PIDEA? Yun. Oo nga. Oo. May kinoconstruct na ba, sir? Yes po. No, Baka may kulungan na doon. Yes po, may kulungan doon. However, hindi pa po tapos talaga yung building. Wala pa pong budget. However, this year may parating na naman po pinangako, binigay na pala actually ni Senator Trillanes another 2 million para kahit papano ma-finish po yung opisina namin. At kailangan po talaga namin ng detention facility doon sa opisina.
Ayan na, yung hotline na tinatanong kanina, no, Director, before we end, siguro pwedeng ma-share para kung sino man ang gustong tumulong po sa inyo ay maaaring magbigay, kahit hindi na nila i-identify ang sarili nila. Ay, opo, ito po yung hotline po namin sa opisina. Sa Globe po, it's 0917-812-8699. At sa mga smart po, 0908-819-5996. Ang landline po namin, 304-6693. So, inuulit ko po sa mga kababayan natin na your identity will be confidential at reports lang po ang kailangan namin. Okay, yan po mga kaibigan. Napakarami po nating nalaman, revelasyon mula po sa ating Regional Director ng PIDEA. At alam po natin, nandiyan pa rin yung ilang pong mga kababayan nating medyo naiiba po ng landas. At sabi nga ni Director, sila ay mga pasyente. Pero sana yung mga pushers talaga, yung mga nagtutulak yan ang tinatarget nila at hangad po nilang makipagtulungan tayo upang sa ganon ay sama-sama po tayong sugpuin ang problema. So ngayon, ang inyong mensahe, Director, sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood. Isa lang po parating mensahe ko sa mga kababayan natin. No? Mag-report lang po kayo ng suspected drug personalities, no? Sa tanggapan po namin through our hotline para po kahit papaano makuha natin yung drug affectation sa mga lugar natin. At sinisigurado ko po na confidential po yung ibibigay yung informasyon sa amin. Pati po yung identity nyo hindi namin re-reveal. We just need your report, your information para po makita natin yung drug affectation natin. Thank you. Maraming salamat, Director Juvenal Azurin ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2 at salamat din sa kanyang mga kasamahan kasamang Luella Tomas, si kasamang Chamberlain Gano at sa iba pang mga staff ng PIDEA. And of course, sa ating media practitioners, thank you very much po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Magandang araw po sa inyong lahat.